Ang malakas na hagik-hik ni Sofia, kasabay ng tunog ng nagbagsakang baso at pagkalat ng orange juice sa mamahaling carpet ng first-class cabin ang nagtulak kay Celeste. Isang matalim na tunog na sumira sa katahimikan ng himpapawid at sa pasensya niya. Suminghap siya at mabilis na lumapit sa pamilyang ngayon ay pinagtitinginan ng lahat. Napatingin siya sa mag-asawa, isang lalaki at babaeng may itim na balat, mayaman ang suot at sa tingin ni Celeste ay masyadong kampante sa kanilang posisyon. Ang kanilang maliit na anak na babae, si Sofia, ay nakasimangot habang pinupunasan ng kanyang ama ang basa niyang damit. Kitang-kita sa mukha ng babae ang pagkadismaya. Alam ni Celeste ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na para kang laging hindi nabibilang, laging napagmamasdan ng mapanghusgang mata ng mga taong mayayaman. Ngunit ngayon, siya ang nakatayo, nakataas ang noo. "Sir, Ma'am," simulang bati ni Celeste, ngunit malamig ang kanyang tinig. "Maaari po bang pakihawakan ang inyong mga anak, lalo na sa first class? Mahalaga ang kapayapaan dito." Nagtaas ng kilay ang lalaki. Siya si Don Ricardo Soriano, bagamat hindi alam ni Celeste. Sa kanyang isip, isa lamang siya sa mga mayayaman na nag-aakala na pera ang makakabili ng lahat, maging ng respeto. "Nagkataon lang po, miss," sagot ni Don Ricardo. Kalmado ang tinig, ngunit may autoridad. "Ang anak ko ay humihingi ng paumanhin." "Nagkataon?" Tumiklop ang labi ni Celeste. "Sa tingin ko po ay hindi nagkataon ang kawalan ng disiplina, sir. Ang first class po ay para sa mga pasaherong naghahanap ng katahimikan at serbisyong walang abala. Hindi po ito playground." Sumulyap siya sa maliit na si Sofia, na ngayon ay halos maiyak na sa kanyang tingin. "Celeste," bulong ng kanyang kasamahang flight attendant, si Aling Nena, na may babalang tono, ngunit hindi pinansin ni Celeste. Ang pagkakita sa kanilang pagkabalisa ay nagdulot ng kakaibang kasiyahan sa kanya, isang mapait na tagumpay na nagbigay lakas sa kanyang loob. "Miss, sa tingin ko ay sumosobra ka na," mariing sabi ni Marco, ang anak ni Don Ricardo, na nakikita ang panlalait sa mata ni Celeste. "Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pamilya ko." "Talaga po?" Ngumisi si Celeste. "O baka naman po kayo ang sumosobra? Sa tono ng pananalita ninyo, para kayong sanay na laging kayo ang nasusunod. Ngunit sa Maharlika Airways, may patakaran po. At ang patakaran ay, kung hindi nyo kayang respetuhin ang kapayapaan ng first class, marahil ay hindi kayo nabibilang dito." Nagulantang ang mga pasahero sa paligid. Ang ibang flight attendant ay hindi makapaniwala. Si Don Ricardo naman ay nanatiling tahimik, ngunit may kumislap sa kanyang mata, isang bagay na hindi nabasa ni Celeste. Puno ng matinding pagkadismaya at autoridad na hindi niya nakita kahit kailan. "Humihingi po ako ng paumanhin sa abala, miss," sabi ni Don Ricardo, dahan-dahang tumayo. Inakay niya si Sofia, habang si Marco ay buong galit na nakatingin kay Celeste. "Hindi po namin nais guluhin ang inyong serbisyo, kami na po ang lilipat." Hindi makapaniwala si Celeste. Nagpatalo sila. "Mabuti po kung ganoon," aniya, pinalihim ng umiti. Pinagmamasdan niya ang pamilyang Soriano habang dahan-dahang naglalakad palabas ng first-class cabin patungo sa economy. Sa bawat hakbang nila, pakiramdam ni Celeste ay may nakukuhang puntos siya. Ang mga mayayaman, kahit gaano kalaki ang pera, ay hindi dapat iparamdam na sila ang hari ng mundo. May mga limitasyon, may mga taong handang lumaban. Nang makalabas na ang pamilya, naramdaman ni Celeste ang panlalamig ni Aling Nena sa tabi niya. "Celeste, masyado kang agresibo," bulong ng matandang flight attendant. "Hindi maganda ang dating nun." "Hayaan mo na, Aling Nena," sabi ni Celeste, na pinipilit na hindi magpakita ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Kailangan nilang malaman ang lugar nila."
Ang mga taong ganoon, akala mo ay laging may karapatan. Panahon na para turuan sila ng leksyon. Tiningnan siya ni Aling Nena na puno ng pag-aalala, ngunit hindi na nagsalita. Patuloy si Celeste sa paggawa ng kanyang trabaho, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Matagal na niyang nararamdaman ang bigat ng pagiging maliliit, ng pagiging sunod-sunuran sa mga taong may pera. Ngayon, sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay nakabawi siya, nakapagtanggol. Pagkatapos ng flight, habang nag-aayos sila ng cabin, nagkukumpulan ang ilang kasamahan niya. "Grabe ka, Sel, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo," sabi ni Liza, isang batang flight attendant. "Oo nga, ang tapang mo," dagdag pa ng isa. Ngumiti si Celeste, tumatanggap ng mga papuri. "Kailangan lang ng lakas ng loob, girls." Akala nila kung sino sila. "Pero, hindi ba kayo nag-aalala?" tanong ni Ben, isang male flight attendant. "Baka may koneksyon sila, baka magreklamo." "Magreklamo?" tawa ni Celeste. "Sa akin? Anong irereklamo? Ginawa ko lang ang trabaho ko para panatilihing tahimik ang first class. Kung sila ang nag-ingay, kasalanan nila yon." Ang yabang sa kanyang boses ay isang manipis na maskara na tinatakpan ng maliit na butil ng kaba na nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong ipinilig. Hindi siya pwedeng matakot. Pauwi na si Celeste, lulan ng isang jeepney, nang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sumagot siya. "Miss Celeste Reyes?" Isang malamig na boses ng babae ang sumalubong sa kanya. "Dito po ito sa opisina ni Mr. Zamora, ang Senior Operations Manager. Pinapapunta po kayo bukas ng umaga, 8:00. Direkta po kayo sa office ng chairman ng Maharlika Airways." Huminto ang paghinga ni Celeste. Office ng chairman? Don Ricardo Soriano? Imposible. "Bakit po?" tanong niya. Unti-unting lumalakas ang kaba. "May urgent matter po na kailangan niyong harapin," sagot ng babae, walang emosyon ng boses. "Handa ka na ba, Celeste?" Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang sagot ay nakabitin sa hangin, kasama ang hindi niya alam na kapalaran. Ang araw ay sumisikat na sa Pasay City, ngunit ang tanggapan ni Don Ricardo Soriano sa tuktok ng Maharlika Tower ay balot pa rin ng mabigat na katahimikan. Ang tasa ng kape sa kanyang mesa ay hindi nagalaw. Ang mga mata niya ay nakatitig sa monitor kung saan nakasalin ang CCTV footage mula sa flight kahapon. Kitang-kita ang bawat galaw, bawat salita, at bawat pagkadismaya sa mukha ng kanyang anak na si Sofia at ang galit sa mata ni Marco. Ang kanyang puso ay masakit, hindi lang dahil sa insultong natamo ng kanyang pamilya, kundi dahil sa paglabag sa prinsipyo na kanyang pinanghahawakan, ang paggalang at profesionalismo. Ang Maharlika Airways ay itinatag hindi lamang para sa kita, kundi para magbigay ng serbisyong may dignidad, serbisyong walang pinipili. Ang ginawa ni Celeste Reyes ay isang malaking sampal sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Pumasok si Marco sa opisina, ang mukha ay masama. "Nandito na po siya, Dad. Si Miss Reyes." Tumango si Don Ricardo, walang imik. Inalis niya ang tingin sa monitor. Ang kanyang galit ay hindi ingay, kundi isang malamig, matalim na bigat sa kanyang dibdib. "Papasukin mo," utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Nang pumasok si Celeste, ramdam agad ang tensyon. Hawak niya ang kanyang bag ng mahigpit, ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala, ngunit mayroon pa ring bahid ng pagmamatigas. Tinitigan siya ni Don Ricardo na parang binabasa ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. "Maupo ka, Miss Reyes," sabi ni Don Ricardo, itinuro ang silya sa harap ng kanyang mesa. Tumayo si Marco sa gilid, ang kanyang mga braso ay nakakrus, ang tingin ay matalim,
Umupo si Celeste, ang likod ay tuwid, ngunit nakita ni Don Ricardo ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. "Good morning po, sir," bati niya. "May kailangan po ba kayong malaman tungkol sa flight kahapon?" "Mayroon," sagot ni Don Ricardo. "Marami. Napanood ko ang buong insidente, Miss Reyes." Ipinakita niya ang video sa monitor. Sa sandaling makita ni Celeste ang footage, unti-unting lumambot ang kanyang mukha, pinalitan ng gulat. Ang kanyang balikat ay bumaba ng kaunti. "Maaari mo bang ipaliwanag ang iyong mga aksyon, Miss Reyes?" Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado pa rin, ngunit parang espada na handang sumibat. "Ang paggawad mo ng kahihiyan sa isang pasahero, ang pagtulak sa kanila palabas ng first class, ang iyong mga salita na puno ng paghusga at pangmamaliit. Ito ba ang tinuro sa iyo sa aming training, Miss Reyes? Ito ba ang representasyon ng Maharlika Airways?" Namutla si Celeste. "Sir, humihingi po ako ng paumanhin," aniya. Ang boses ay nanginginig. Ngunit ang anak po nila ang nagsimula. "Ang isang batang babae na aksidenteng nakatapon ng juice, Miss Reyes," putol ni Don Ricardo. "Isang simpleng pagpapatawad o pagtulong ang kailangan, hindi ang matatalim mong salita at ang pag-aakusa sa kanila ng kawalan ng disiplina." Tumingin siya kay Celeste ng direkta. "Alam mo ba kung sino ang pinagsalitaan mo ng ganoon, Miss Reyes?" Umiling si Celeste, hindi makatingin sa kanya. "Ako po si Don Ricardo Soriano," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay bumaba ng bahagya, ngunit mas naging mabigat. "At ang kasama ko, si Marco Soriano, ang aking anak. At ang batang babae na pinaiyak mo ay ang aking anak na si Sofia. Ako ang chairman at CEO ng Maharlika Airways. At ang pamilyang ininsulto mo ay ang pamilyang nagmamay-ari ng kumpanyang ito." Parang tinamaan ng kidlat si Celeste. Ang kanyang mukha ay naging abo. Nagulantang siya, ang mga mata ay nanlalaki. Tumayo siya, biglang nanikip ang dibdib, hindi makahinga. Sir, hindi ko po alam. Humihingi po ako ng tawad. Hindi ko po sinasadya." Ang pagmamatigas sa kanyang mukha kanina ay ganap nang nawala, pinalitan ng matinding takot at pagsisisi. "Hindi mo sinasadya?" Nginisian siya ni Marco. "Ang paghila sa anak ko, ang pagtaas ng boses sa pamilya ko, ang pagtulak sa amin sa economy, hindi sinasadya? O baka sadyang may malalim kang problema sa mga taong sa tingin mo ay mas nakakataas sa iyo, Miss Reyes?" "Marco," saway ni Don Ricardo. Ngunit alam niyang tama ang punto ng kanyang anak. "Sir, ma'am," pakiusap po. Umiiyak na si Celeste. Ang mga mata ay puno ng luha. "Paniwalaan niyo po ako. Hindi ko po talaga alam. Nabulag lang po ako nang..." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Nabulag ng ano? Ng galit? Ng inggit? Ng sarili niyang sakit? Nagring ang telepono ni Don Ricardo. "Chairman, handa na po ang emergency board meeting. Naghihintay po ang mga miyembro ng board." "Sige, darating kami," sagot ni Don Ricardo. "Miss Reyes, sumama ka sa amin. Kailangan mong harapin ang lahat." Nang makapasok sila sa conference room, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Celeste. Nandoon ang mga matataas na ehekutibo at miyembro ng board. Sila ang mga haligi ng Maharlika Airways. Nakita ni Celeste ang mga mapanuring tingin, ang mga nagtatakang mukha at ang mga nagagalit na ekspresyon. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi, ang matinding kahihiyan. Ipinaliwanag ni Don Ricardo ang nangyari, kalmado ang kanyang boses, ngunit walang bahid ng pagpapaubaya. Pinanood ni Celeste ang footage sa malaking screen na parabang nanonood ng isang pelikula na ang bida ay siya at ito ay isang masamang pelikula. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso, nagdudulot ng matinding sakit. Pagkatapos ng presentasyon, binigyan siya ng pagkakataong magsalita.
Humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat, lalo na po sa pamilya Soriano, sabi ni Celeste. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. Alam ko pong malaking pagkakamali ang nagawa ko. Walang anuman pong dahilan ang makakapagpawalang sala sa aking ginawa. Handa po akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Naging maingay ang discussion ng board. May mga gustong ipatanggal agad si Celeste. May mga gustong bigyan siya ng babala. Ngunit ang boses ni Don Ricardo ang nagpatahimik sa lahat. Hindi natin maaaring palampasin ang ganitong klaseng pag-uugali, lalo na sa isang airline na nagbibigay halaga sa serbisyo at paggalang, sabi ni Don Ricardo. Ngunit bilang isang kumpanya, naniniwala tayo sa proseso at sa pagbibigay ng pagkakataon na matuto ang bawat isa. Tumingin siya kay Celeste. Miss Reyes, ikaw ay kasalukuyang nakabinbin sa suspension. Magkakaroon tayo ng malalim na investigasyon. Susuriin natin ang lahat ng patakaran at proseso upang matiyak na hindi na ito mauulit. Bumagsak ang balikat ni Celeste. Hindi agad tinanggal, ngunit suspensyon. Ano pa ang pinagkaiba? Hindi pa man tapos ang investigasyon, alam na niya ang mangyayari. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pinaghirapan, lahat ay unti-unting nawawala. Pagkatapos ng meeting, dahan-dahang lumabas si Celeste. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng luha. Narinig niya ang mga bulungan ng mga empleyado sa pasilyo. Ang paghusga sa kanilang mga mata, naramdaman niya ang matinding kahihiyan, ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buong buhay. Naiwan si Don Ricardo sa opisina, tinitigan ang kanyang mesa. Pagkatapos ng meeting, nagbigay siya ng mahigpit na utos sa Human Resources na magsagawa ng malawakang review sa mga training module para sa customer service at sensitivity. Hindi na niya hahayaang mangyari ang ganitong insidente. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang galit, kundi pagkadismaya sa lipunan. Sa kung paano nakikita ng mga tao ang isa't isa. Si Marco naman, matapos masaksihan ang buong kaganapan, ay tahimik na bumalik sa kanyang opisina. Habang pinapanood niya si Celeste na lumalabas, nakita niya ang luhang dumaloy sa pisngi nito. Hindi siya sanay makakita ng ganitong klasing pagkapahiya. Kahit nagalit siya sa ginawa nito, may bahagi sa kanya ang nagtanong, bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Celeste? Bakit ganoon na lang ang kanyang galit? Dinala niya ang kanyang cellphone, binuksan ang footage mula sa flight. Pinanood niya itong muli, pinagmamasdan ang bawat detalye, ang pagbagsak ng baso, ang matatalim na salita ni Celeste, ang takot sa mukha ni Sofia, at ang galit sa mata ng flight attendant. Hindi ito simpleng galit lang, mayroong mas malalim pa. Bigla na lang, nag-vibrate ang phone ni Marco. Isang email mula sa Human Resources. Ang opisyal na notisya. Subject, Official Termination of Employment, Celeste Reyes. Ibinaba ni Marco ang phone kasabay ng tunog ng pagbagsak ng pinto sa kabilang opisina. May narinig siyang malakas na iyak, malamang si Celeste. Tumingin siya sa monitor, sa mukha ni Celeste sa video. Ang matalim na tingin ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Hindi niya maintindihan bakit may bahagi sa kanya ang nakakaramdam ng kakaibang kirot. Ang maliit na karton sa kanyang mga kamay ay halos hindi makasya sa mga alaala ng buhay na iniwan ni Celeste. Sa loob ng marangyang apartment na dating tinatawag niyang tahanan, ang tanging naiwan ay ang pakiramdam ng kawalan. Isang buwan na ang lumipas mula nang matanggap niya ang email, ang opisyal na termination letter mula sa Maharlika Airways. Isang buwan na ang lumipas mula nang mawasak ang kanyang mundo. Aalis ka na ba talaga, Sel? Tanong ng landlady niya, si Aling Tess, na nakatayo sa pintuan at nakatingin sa kanya ng may awa. Tumango si Celeste, walang salita.
Ang kanyang boses ay parang nawawala, nauubos sa bawat paghinga. Ang kanyang mga gamit ay halos nakabox na. Ang tanging nakakalat ay ang mga litrato ng kanyang pangarap, ang kanyang graduation sa flight attendant school, ang kanyang unang flight, ang ngiti niya na puno ng pag-asa. Ngayon, ang mga larawang iyon ay parang panunuya. Ang paglipat pabalik sa tondo sa dating bahay ng kanyang ina ay parang pagtapak pabalik sa nakaraan na matagal na niyang sinikap takasan. Ang amoy ng alikabok, ang ingay ng kalye, ang init, lahat ay bumalik na parang panaginip. Ang maliit na 2 palapag na bahay na may sirang kisame at amoy luma ay malayo sa kanyang pinangarap. Ayan na naman siya, yung sikat na flight attendant na lumipat sa first class pero sa economy binagsak, bulong ng isang kapitbahay habang nagbubuhat siya ng karton. Narinig niya ang tawanan. Uminit ang kanyang pisngi. Ang kahihiyang kanyang naramdaman sa opisina ni Don Ricardo ay bumalik, doble, triple pa. Ang bawat sulyap, bawat bulong ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ipinilig ni Celeste ang kanyang ulo. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang lumaban. Hindi siya pwedeng sumuko kahit na nawala ang lahat. Sa sumunod na 2 linggo, ginugol niya ang oras sa paghahanap ng trabaho. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya, sa call center, sa mga hotel, sa kahit anong posisyon na bukas. Ngunit sa bawat interview, ang tanong ay laging bumabalik sa Maharlika Airways. Miss Reyes, nakita namin ang record mo. Ano ang nangyari sa Maharlika? Ang bawat pagtatangka niyang ipaliwanag ay laging nauuwi sa parehong resulta. Pasensya na po, Miss Reyes. Tatawagan na lang po namin kayo. Ang pangalan ni Celeste Reyes ay naging mantsa. Isang babala, ang kanyang isang pagkakamali ay naging tatak na sumisira sa kanyang reputasyon. Nagsimulang maubos ang kanyang ipon. Ang pagkain ay naging simple na lamang, minsan ay pinaghihirapan pa. Ang dating mayabang na Celeste na may suot na uniforme ng Maharlika ay ngayon ay isang babae na naglalakad sa kalye, nakayuko, bitbit ang pagkadismaya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing ilog, nakita niya ang isang poster, Volunteers Needed, Tulong Puso Community Center. Ang poster ay para sa isang sentro na tumutulong sa mga batang lansangan at matatanda, parang may pumulupot sa kanyang puso. Ang pagkabigo at galit niya ay nagdulot sa kanya ng pagiging makasarili. Ngayon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, tila may tumatawag sa kanya upang tumulong. Nag-alinlangan si Celeste. Ang pagiging volunteer, hindi ba ito para sa mga taong may sapat na oras at pera? Ngunit ano pa nga ba ang gagawin niya? Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Ngunit mayroon siyang oras. Kinabukasan, pumunta siya sa Tulong Puso Community Center. Isang maliit, lumang gusali ito, ngunit punong-puno ng buhay. Mga bata ang naglalaro, may matatandang nagbabasa. Sinalubong siya ng isang matandang babae, si Aling Lita, na may mainit na ngiti. Magandang araw po, miss. Ano ang maipaglilingkod ko? Magbo-volunteer po sana ako, sabi ni Celeste, bahagyang nahihiya. Celeste po ang pangalan ko. Hindi nagtanong si Aling Lita tungkol sa kanyang nakaraan. Tinanggap niya si Celeste ng buong puso. Doon, sa Tulong Puso, nagsimulang maramdaman ni Celeste ang kakaibang pakiramdam. Ang pagtulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng ibang klase ng kasiyahan. Ang mga ngiti ng mga bata, ang pasasalamat ng mga matatanda, ito ay isang bagay na hindi nabibigyan ng pera. Isang hapon, habang nagtuturo siya sa mga bata, may pumasok sa sentro. Isang matangkad na lalaki, may suot na simpleng polo shirt at jeans. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi mailagay ni Celeste kung saan niya ito nakita.
May ngiti siya sa labi at may dala siyang kahon ng mga libro. "Magandang araw po," bati ng lalaki. Ang boses ay malalim ngunit magiliw. "Ako po si Miguel. Binisita ko po ang center at gusto ko pong mag-donate ng mga libro." Tumingin si Celeste sa kanya. Ang mga mata ni Miguel ay matalas, matalino, ngunit may bahid ng kabaitan. "Sige po, Sir Miguel," sabi niya. "Maraming salamat po." "Miguel na lang." "Hindi naman ako, sir," sabi niya at inilapag ang kahon. "Ikaw, ano ang pangalan mo?" "Celeste po," sagot niya. Mula noon, madalas nang dumadalaw si Miguel sa Tulong Puso. Madalas silang magkausap. Nagulat si Celeste sa kanyang kaalaman. Mukha siyang edukado, matalino, ngunit hindi nagpapakita ng anumang kayabangan. Tinutulungan niya ang mga bata, nagpapayo sa mga matatanda. At laging may sulyap si Miguel kay Celeste, isang sulyap na nagpaparamdam sa kanya na may nagpapahalaga. "Celeste, may problema ka ba?" tanong ni Miguel isang araw habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit. Nagulat si Celeste. "Wala naman po, Miguel." "Bakit?" "Kasi parang ang lalim ng iniisip mo," sabi niya. Ang kanyang tingin ay seryoso. "Hindi ka naman nag-iisa dito, Celeste. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat mag-isa." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Celeste ang kakaibang ginhawa. Ito ang unang pagkakataon na mayroong nagtanong sa kanya nang walang paghusga. Nagsimula siyang magkuwento, ngunit hindi lahat. Hindi niya binanggit ang Maharlika Airways o ang pamilyang Soriano. Binanggit lang niya ang pakiramdam ng pagkadismaya, ang hirap ng buhay. Tahimik lang si Miguel na nakikinig, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Isang gabi, habang papalabas na sila sa sentro, sumabat si Miguel. "Celeste, tawag niya." Lumingong si Celeste. "Bakit po? Gusto mo bang magkape?" tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Alam ko ang isang maliit na coffee shop na tahimik kung saan maaari tayong magkuwentuhan ng mas mahaba." Nag-alinlangan si Celeste. Matagal na siyang hindi lumalabas, lalo na para sa isang date na hindi niya alam kung date ba talaga. Ang mga alaala ng kanyang mga dating kasamahan, ang kanyang mga dating pangarap ay bumalik. Ngunit sa mga mata ni Miguel, may nakita siyang kabaitan na nagtulak sa kanya upang umayon. "Sige po, Miguel," sabi ni Celeste. Ang isang pilit na ngiti ay dahan-dahang naging totoo. Ang isang maliit na butil ng pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso, isang pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa. Samantalang si Miguel, sa likod ng kanyang ngiti, ay mayroong nakatagong layunin na hindi pa alam ni Celeste. Miguel ang pangalan na ginagamit ko. Bawat pagtawag ni Celeste sa pangalang iyon ay parang tumutusok sa aking konsensya. Ngunit sa bawat araw na nakakasama ko siya sa Tulong Puso Community Center, sa bawat tawa niya, sa bawat pagbabahagi niya ng kanyang mga pangarap, mas lalo akong nadidiskubre at mas lalo akong nahuhulog. Naalala ko pa ang unang pagkape namin. Sa isang tahimik na kafe, malayo sa ingay ng Maynila, nakaupo kami sa sulok, ang ilaw ay malabo at ang amoy ng kape ay bumabalot sa amin. "Bakit ka nagbo-volunteer dito, Miguel?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti ako. "Gusto ko lang tumulong, Celeste. Naniniwala ako na ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay ng tunay na fulfillment. Ito ang katotohanan, ngunit may mas malalim na dahilan. Ang matinding pag-uusisa sa kanya, ang pagnanais na intindihin ang babaeng halos sumira sa aking pamilya, ngunit ngayon ay unti-unti kong nakikilala bilang isang taong may puso. Pero ikaw, bakit ka nag-volunteer?" tanong ko. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng isang malalim na lungkot. "Kasi," pinutol niya ang kanyang sasabihin, pagkatapos ay nagpatuloy. "Kasi pakiramdam ko, ito lang ang pwede kong gawin ngayon. Nawalan ako ng lahat, Miguel.
ang pangarap ko, ang trabaho ko, lahat. Hindi niya binanggit ang dahilan, ngunit naintindihan ko. Ito ang epekto ng nangyari sa Maharlika. Ang bawat salita niya ay parang tumatagos sa aking dibdib. Sa bawat araw, mas lalo siyang nagbubukas sa akin. Ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, ang hirap ng buhay sa tondo, ang sakripisyo ng kanyang ina upang mapag-aral siya. Ikinuwento niya ang pangarap niyang maging flight attendant, ang pagnanais niyang makatakas sa kahirapan. Ang lahat ng ito ay nagpaliwanag sa akin ng bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging matigas, ang kanyang pagiging mapanuri sa mga mayayaman. Naramdaman ko ang pakikiramay. Hindi ko akalain na sa likod ng matalas niyang dila ay may ganoong kahirap na pinagdaanan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa palengke upang bumili ng mga gulay para sa center, nakasalubong namin ang isang babae. Matandang kasamahan ni Celeste sa Maharlika, si Miss Vilma. Ang kanyang tingin kay Celeste ay puno ng paghamak. "Ay, Celeste, dito ka na pala nagwo-volunteer? Wala ka na bang trabaho?" Sarkastikong tanong ni Miss Vilma. "Kaya pala ang lakas ng loob mong sumagot sa chairman eh. Ngayon ano?" Nga, namutla si Celeste, napayuko siya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit bago pa siya makasagot, ako ang nagsalita. "May problema po ba, ma'am?" Tanong ko. Kalmado ang aking boses ngunit matigas. "Kung wala po, pakiusap, hayaan niyo po kami. Hindi po magandang manghimasok sa buhay ng ibang tao, lalo na kung puro negatibo lang ang sasabihin niyo." Nagulat si Miss Vilma. Tiningnan niya ako na para bang sinusuri kung sino ako at sino ka naman. "Kaibigan niya," sagot ko, at hinawakan ko ang braso ni Celeste, pilit na pinapakalma siya. "Tara na, Celeste, hayaan mo na lang sila." Hindi na nagsalita si Miss Vilma. Umalis na lang siya ng may halong inis. Pagkaalis niya, nakita ko ang pasasalamat sa mga mata ni Celeste. "Salamat, Miguel," bulong niya. "Walang anuman, Celeste. Hindi ko hahayaang bastusin ka ng sinuman," sabi ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Ang pagnanais na protektahan siya ay lumalakas. Sa mga sumunod na araw, lalo kaming naging malapit. Madalas kaming mag-usap, magbahagi ng mga kwento. Ang mga simpleng kape ay nauuwi sa hapunan, at ang hapunan ay nauuwi sa mahabang paglalakad sa parke. Nagsimula akong makita ang kanyang tawa, ang kanyang pagiging malambing, ang kanyang pag-asa, at ako, si Marco Soriano, ang anak ng chairman ng Maharlika, ay nagsimulang mahulog sa kanya. Sa babaeng nagpahiya sa aking pamilya. Isang gabi, habang nakaupo kami sa bench sa parke, tahimik lang kaming nakatingin sa mga bituin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi siya bumitiw. Naramdaman ko ang kilig. "Celeste," sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. "Masaya ako kapag kasama ka." Ngumiti siya. "Ako din, Miguel." Ang ngiti niya ay gumawa ng kakaibang pakiramdam sa akin, ngunit kasabay nito ang matinding kirot ng konsensya. Ang kasinungalingan. Kailan ko sasabihin ang totoo? Paano ko sasabihin? Umuwi ako ng gabi. Ang aking puso ay puno ng pagkalito. Nakasalubong ko si Dad sa sala, nakaupo at nagbabasa ng pahayagan. Tiningnan niya ako ng matalim. "Saan ka galing, Marco?" "Gabing-gabi na," tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay seryoso. "May ginawa lang po, Dad," sagot ko. "Tungkol ba kay Miss Reyes?" Diretsong tanong niya. Nagulat ako. Paano niya nalaman? "Dad, kailangan kong maintindihan siya. May dahilan kung bakit siya nagkaganon." Umiling si Don Ricardo. "Walang dahilan, Marco, ang makapagpapawalang sala sa kanyang ginawa. Ang reputasyon ng kumpanya natin ang nakataya. Ang serbisyo natin ang nakataya. Hindi natin pwedeng kalimutan ang nangyari." "Pero, Dad, nakita ko siya. Nagbabago siya.
Ang dami niyang pinagdaanan, paliwanag ko, desperado na ipagtanggol si Celeste. Ang kanyang pinagdaanan ay hindi dahilan para saktan ng iba, Marco, mariing sabi ni Don Ricardo. Huwag kang malinlang sa kanyang mga luha. Ang pagiging CEO ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo. At ang prinsipyo ng Maharlika ay hindi nakikipagkompromiso sa kawalan ng respeto. Hindi na ako nagsalita. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita ni Dad. Ang kanyang galit ay hindi nawawala. At ang aking lihim ay lalong nagiging mabigat. Paano ko sasabihin sa kanya na nahuhulog ako sa babaeng sinisisi niya? Sa loob ng ilang linggo, sinubukan kong tumulong sa tulong puso. Nag-donate ako ng mas maraming libro, nagbigay ng mga supplies. Ginawa ko ito hindi lang para mas makasama si Celeste, kundi para na rin sa center. Nakita ko ang pagbabago na nagagawa ng sentro sa buhay ng mga bata. Sa mga mata ni Celeste, nakita ko ang tunay na pagmamalasakit. Ang kanyang pait ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Isang hapon, habang pauwi na ako, nagring ang aking telepono. Isang unknown number. Sumagot ako. Hello, Marco Soriano? Isang pamilyar na boses ang sumalubong sa akin, isang boses na may bahid ng pagmamalaki at pagkainggit, si Arthur Zamora. Ito, nanlami ako, si Arthur, ang ex-boyfriend ni Celeste. Ano ang kailangan mo, Arthur? Narinig ko ang tungkol sa iyo at kay Celeste, sabi niya. Ang kanyang tono ay may pahiwatig ng panunuya. Alam mo, mayroon akong mga impormasyon tungkol kay Celeste. Mga bagay na sa tingin ko makakatulong sa iyo para mas maintindihan mo siya at marahil para maging mas malinaw ang lahat. Kinilabutan ako. Alam ko ang ibig sabihin ni Arthur. Mayroon siyang balak at ang balak na iyon ay hindi maganda para kay Celeste. Ang simoy ng hangin sa Manila Bay ang nagsilbing saksi sa aming pagmamahalan. Nakaupo kami sa breakwater, magkatabi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang akin. Sa tabi ni Miguel, pakiramdam ko ay ligtas ako, malayo sa mga mapanghusgang tingin at mapait na alaala. Ang mga problema ko ay tila nagiging liwanag sa tuwing naririnig ko ang tawa niya. Alam mo, Miguel, simula ko, ang aking tingin ay nakatuon sa papalubog na araw. Pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Hinalikan niya ang aking buhok. Minsan, ang mga kaluluwa ay pinagtagpo kahit hindi pa nagkikita ng personal, Celeste. Sa gabi na iyon, matapos ang hapunan sa isang simpleng karinderya, naglakas loob akong ibahagi ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. Ang pag-iwan sa akin ni Arthur. May nakilala ako noon, simula ko, ang boses ay bahagyang nanginginig. Si Arthur Zamora, kasamahan ko sa Maharlika, minahal ko siya, Miguel, buong puso ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa aking kamay. Pero iniwan niya ako, pinili niya ang isang babaeng mayaman, mas mayaman sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi kami pantay, na hindi ako kailanman magiging karapat-dapat sa kanya dahil sa kung sino ako. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Matagal ko nang hindi ito naibahagi sa sinuman. Ang sakit ay sariwa pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Mula noon, nagtanim ako ng galit, Miguel. Galit sa mga taong mayayaman. Galit sa lipunan na laging naghuhusga base sa pera. Hindi ko siya tiningnan, nahihiya sa aking mga luha. Kaya siguro nagawa ko ang mga nagawa ko noon sa Maharlika. Hinawakan ni Miguel ang aking pisngi, pinunasan ang mga luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Celeste. Ang sakit na naramdaman mo ay totoo, pero hindi ito ang magdidikta kung sino ka. Ang kanyang mga salita ay parang balsam sa aking sugatang puso. Sa kanyang tabi, pakiramdam ko ay unti-unting gumagaling ang mga sugat.
Ngunit hindi nagtagal ang aming kapayapaan. Isang araw, habang pauwi ako mula sa center kasama si Miguel, biglang may sumalubong sa amin. Isang lalaking may suot na mamahaling barong, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. "Celeste, ikaw pala yan," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Si Arthur Zamora, ang lalaking bumali sa aking puso. Nagulat ako. Hindi ko akalain na makikita ko pa siya, lalo na sa lugar na ito. Agad kong hinawakan ang kamay ni Miguel ng mahigpit. "Arthur," bati ko, malamig ang aking tinig. "Sino yan, Celeste?" tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Miguel, puno ng pagdududa. "Bagong boylet? Akala ko ba hindi ka na magpapaloko sa mga mukhang pera? Mukhang may kaya rin yang kasama mo ah." "Wala kang pakialam, Arthur," maring sagot ko. "Hayaan mo kami." "Hayaan? Bakit? May tinatago ba kayo?" Nginisian kami ni Arthur. "Mukhang mas matindi ang tinatago mo ngayon, Celeste. Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang bagong mangingibig mo? O baka naman, hindi mo rin siya kilala ng husto?" Bumaling siya kay Miguel. "Mag-ingat ka sa kanya, pare. May ugali yan. Laging naghahabol sa mga mayaman." Uminit ang aking ulo. "Arthur, tama na. Ano ka ba, Celeste?" "Nagpapayo lang ako," sabi ni Arthur. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panunuya. "Baka mamaya akala mo lang totoo ang taong yan. Hindi lahat ng nagkukubli ay tunay, di ba? Lalo na kung ang isang tao ay nagtatago ng kanyang tunay na pagkatao." Bumaling siya kay Miguel nang may isang makahulugang ngiti. Sana lang ay hindi kanya lokohin tulad ng ginawa niya sa Maharlika, o baka naman mas malaki pa ang laro ninyo ngayon. Pagkatapos nito, umalis si Arthur, ngunit ang kanyang mga salita ay parang laso na humigpit sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang pagdududa na nagsimulang sumibol sa aking puso. "Huwag mo siyang pansinin, Celeste," sabi ni Miguel, na pilit akong pinapakalma. "Inggit lang yan." Sinubukan kong maniwala. Ngunit may bahagi sa akin na nag-iisip, hindi ko lubos na kilala si Miguel. Palagi siyang abala. Madalas siyang nakatingin sa kanyang cellphone. May mga tawag na laging importante. Minsan, nakita ko siyang nagsasalita sa telepono sa isang kakaibang lengguwahe. May mga salitang hindi ko maintindihan. Mukha siyang seryoso at ang kanyang boses ay may autoridad na hindi ko nakita sa kanya dati. Isang gabi, mayroon kaming hapunan sa isang simpleng kainan. Maya-maya, kailangan niyang sagutin ang isang tawag. Umalis siya ng mesa para kausapin ang kausap niya. Habang hinihintay ko siya, naramdaman ko ang isang kakaibang panlalamig. Ang mga salita ni Arthur ay bumalik sa aking isip. Ang aking tingin ay napadako sa kanyang phone na naiwan sa mesa. Hindi ko ugaling manghimasok, ngunit ang pagdududa ay lumalakas. Biglang may nag-text sa phone niya, isang notification mula sa isang business news site. Ang pangalan ng isang malaking kumpanya ay nakasulat doon, Soriano Group of Companies. Nanlamig ang buong katawan ko, parang may tumalon sa aking dibdib. Ang pangalan, Soriano. Nasaan ko ba narinig iyon? Sa mga balita, sa mga meeting sa Maharlika? Biglang narinig ko ang boses ni Miguel na bumalik sa mesa. "Pasensya na, Celeste. Importante lang." Ngumiti ako pilit, ngunit ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Sa likod ng aking ngiti, ang takot at pagdududa ay bumabalot sa akin. Nagsisimula akong makaramdam ng isang masamang pangitain, ang titig ni Celeste. Ang mga mata niya ay dati-rati puno ng init at pagtitiwala, ngunit ngayon ay may bakas ng matalim na pagdududa. Alam ko na malapit na ang katotohanan. Ang hapunan namin sa simpleng kainan ay biglang naging mabigat. Ang bawat tingin niya sa akin ay parang matalas na tanong. "Miguel," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may taglay na bigat.
May gusto akong itanong at gusto ko ng totoo mong sagot. Lumunok ako. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas. Ito na, ang sandali na pinangambahan ko. Ano yon, Celeste? Kilala mo ba ang Soriano Group of Companies? Direkta niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa akin. O kaya, si Don Ricardo Soriano, ang chairman NJ Maharlika Airways. Napakapit ako sa aking kinauupuan. Parang bumagsak ang buong mundo sa akin. Ang aking kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Hindi ko siya kayang tingnan. Miguel, sagutin mo ako, sabi niya. Ngayon ay may bahid na ng galit ang kanyang boses. Nakita ko ang phone mo, ang notification, at ang pangalan na iyon. Bakit pamilyar sa akin? Bakit pakiramdam ko ay nakita ko na ang mukha mo? Huminga ako ng malalim, walang atrasan. Celeste, ikaw, si Miguel, putol niya sa akin. Ikaw ba si Marco Soriano? Ang kanyang boses ay nagtaas ng bahagya at ang mga taong kumakain sa paligid namin ay napatingin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Oo, Celeste. Ako si Marco Soriano, ang anak ni Don Ricardo Soriano. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay niya sa akin. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay namutla. Sinungaling ka, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ng galit at ng matinding sakit. Pinaglalaruan mo ba ako? Pinipilit mong maging kaibigan ko, maging kasintahan ko, habang pinagtatawanan mo ako sa likod ko. Tumayo ako, sinusubukang lapitan siya. Celeste, hindi ganoon, may dahilan ako. Dahilan? Napatawa siya ng mapait. Ano? Dahilan para mas lalo akong ipahiya? Dahilan para pagtawanan ako? Dahilan para ipamukha sa akin na isa ka lamang sa mga mayayaman na nag-aakala na pera ang makakabili ng lahat? Kahit ang damdamin ng isang taong tulad ko. Gusto kong maintindihan ka, Celeste. Sabi ko, ang aking boses ay desperado. Oo, galit ako sa iyo noong una. Dahil sa ginawa mo sa pamilya ko. Pero nang makilala kita, nagbago ang lahat. Nakita ko ang puso mo, ang pagmamalasakit mo. Nahulog ako sa iyo, Celeste. Totoo ang lahat ng naramdaman ko. Ngunit huli na. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit, ng pagkadismaya at ng pagtataksil. Ang mga sugat ng nakaraan, ang pag-iwan ni Arthur, ang panghuhusga ng lipunan, lahat ay bumalik, doble ang sakit. Huwag mo akong lokohin, Marco, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Pamilyar sa akin ang larong yan. Niloko na ako noon at ngayon niloko mo ulit ako. Umiling siya, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Akala ko ikaw ang magiging pag-asa ko. Akala ko may taong makakaintindi sa akin, pero isa ka lang din sa kanila. Tumalikod siya, tumakbo, palabas ng kainan. Celeste, sandali lang, sigaw ko. Sinusubukan siyang habulin, ngunit muli siyang nawala sa aking paningin. Nawala siya sa kadiliman ng gabi. Bumalik ako sa bahay, ang aking puso ay mabigat at puno ng pagsisisi. Ngunit hindi pa man ako nakakapasok, bumungad sa akin si Dad. Ang kanyang mukha ay galit, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. May hawak siyang pahayagan. Marco, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay kalmado ngunit may taglay na matinding galit. Ano ito? Tiningnan ko ang hawak niyang pahayagan. Isang malaking larawan ko at ni Celeste magkasama sa parke. Ang headline, Soriano Hair's Secret Romance with Disgraced Flight Attendant. Nanlamig ang aking buong katawan. Dad. Paliwanag! Marco! Sigaw ni Don Ricardo. Ngayon ay tumaas na ang kanyang boses. Ang babaeng nagpahiya sa atin, ang babaeng sumira sa reputasyon ng Maharlika ay ngayon ay kasintahan mo. Paano mo nagawa ito sa amin? Sa akin? Sa pamilya natin? Dad, kailangan kong maintindihan si Celeste, paliwanag ko. Hindi siya ganoon, nagbabago siya. Maintindihan? Sarkastikong tanong ni Don Ricardo. Ang kailangan nating intindihin, Marco, ay ang epekto nito sa ating kumpanya.
Ang epekto nito sa ating pangalan. Ang mga miyembro ng board ay nagtatanong, ang mga shareholders ay nagagalit, nilagay mo sa panganib ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero Dad, mahal ko siya, sigaw ko, desperado na ipagtanggol ang aking nararamdaman. Napatigil si Don Ricardo. Tiningnan niya ako ng matalim. Pag-ibig? Dahil sa pag-ibig, handa mong isakripisyo ang lahat? Ang ating pamilya, ang ating kumpanya? Umiling siya, puno ng pagkadismaya. Hindi ko maintindihan ang ginawa mo. Naglakad siya palayo, bumalik sa kanyang opisina at sinara ang pinto ng malakas. Naiwan ako sa sala, mag-isa. Ang aking puso ay mabigat sa galit ng aking ama at sa sakit ng pagkawala ni Celeste. Sinubukan kong tawagan si Celeste, ngunit hindi niya sinasagot. Nag-text ako, ngunit walang reply. Pumunta ako sa kanyang bahay sa Tondo, ngunit wala siya doon. Narinig ko ang bulungan ng mga kapitbahay. Nasaan na kaya yung si Celeste? Akala mo ba nakuha na niya ang Soriano, niloko din pala siya? Ang bawat pagtatangka ko ay nauwi sa wala. Si Celeste ay naglaho na parang bula. Nawala siya, kasama ang pagtitiwala niya sa akin. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang reporter. Mr. Soriano, totoo po ba ang balita na kayo at si Miss Celeste Reyes ay may relasyon? At totoo po ba na niloko niyo siya tulad ng sinasabi ng aming source? Nang marinig ko ang tanong, alam ko na, ang lahat ay nalantad na. Ang aking lihim, ang aking nararamdaman, ang aking pamilya, lahat ay naging isang malaking iskandalo. Kinuha ko ang pahayagan sa mesa. Ang headline ay mas malaki pa ngayon, mas nakakapanindig balahibo. Soriano Sayon's deception, love affair with disgraced flight attendant exposed, betrayal revealed. May nakasulat din tungkol sa mga sources na nagsasabing niloko ko si Celeste. Pinaghihinalaan ko na kung sino ang source na iyon. Arthur, sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay tila nawala. Ang aming pag-ibig, ang aming pamilya, ang aking kinabukasan. Skandal sa Maharlika Airways. Ito ang bumungad sa akin sa bawat pahayagan at news channel kinabukasan. Ang litrato ni Marco at Celeste na may caption na nagpapahiwatig ng pagtataksil at pandaraya ay nasa lahat ng dako. Ang aking telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Mula sa mga miyembro ng board, sa mga investor, hanggang sa mga kasosyo sa negosyo. Lahat sila ay nagtatanong. Lahat sila ay nag-aalala. Nagtungo ako sa opisina nang maaga pa sa karaniwan. Ang lobby ng Maharlika Tower ay balot ng kaguluhan. Mga reporter, photographers at cameramen lahat ay naghihintay, nag-aasahan ng statement mula sa akin. Ang presensya nila ay nagdulot ng malalim na pagkabahala sa akin. Hindi lamang sa aming negosyo, kundi sa pangalan ng aming pamilya, ang aking pamilya, na matagal nang pinangangalagaan ang reputasyon ng integridad at profesionalismo. Dad, kailangan nating gawin ang isang bagay. Bungad sa akin ni Marco, ang kanyang mukha ay balisa at puno ng pag-aalala. Ang kanyang mata ay pamamaga, halatang hindi nakatulog. Hindi ko mahanap si Celeste. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mukha. Oo, galit ako sa kanya dahil sa kanyang pagtatago, ngunit mas higit ang aking pagkabahala sa aming kumpanya. Marco, kalma, sabi ko, kahit na ang aking puso ay kumakabog din ng malakas. Ako na ang bahala. Ngayon, kailangan mong harapin ang sitwasyon sa trabaho. Hindi natin pwedeng pabayaan ang kumpanya dahil sa isang personal na issue. Personal na issue, Dad? Kapag ang balita ay nasa lahat ng dako at ang pangalan ng Maharlika ay nadadawit, hindi na yan personal, mariing sabi ni Marco. At si Celeste, hindi siya deserve ng ganito. Wala siyang deserve, Marco.
Siya ang nagsimula ng lahat, pakiwari ko. Ngunit sa likod ng aking galit, mayroon ding maliit na butil ng pag-aalala para kay Celeste sa kabila ng kanyang pagkakamali. Dahil alam kong ang galit ng publiko ay walang habag. Nagpatawag ako ng emergency board meeting. Nandoon ang mga matataas na ehekutibo, lahat ay nakasimangot. Ang usapan ay umikot sa kung paano babawiin ang tiwala ng publiko, kung paano haharapin ang bumababang stocks ng kumpanya. Si Arthur Zamora, ang operations manager, ay nandoon din. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo, puno ng pagmamalaki na hindi ko maintindihan. Mr. Chairman, sabi ni Arthur, ang kanyang boses ay maamo ngunit may nakatagong panunuya. Sa tingin ko, ang kasalukuyang problema ay nagmumula sa kawalan ng pamumuno at sa personal na issue na nakakaapekto sa ating imahe. Kung ako po ang tatanungin, kailangan nating magbigay ng malinaw na mensahe sa publiko na hindi natin kinukonsinti ang mga ganitong klasing aksyon. Sumang-ayon ang ilang miyembro ng board, ngunit nakita ko ang tingin ni Arthur kay Marco. Isang tingin na puno ng panunuya at paghahamon. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig ng isang mas malalim na motibo. At ano ang solusyon mo, Mr. Zamora? Tanong ko. Ang aking tingin ay matalim. Kailangan nating maging matatag, Mr. Chairman, sabi niya. Dahil sa mga nakaraang issue ni Ms. Reyes at sa pagkakasangkot niya sa anak ninyo, sa tingin ko, kailangan nating ipahayag sa publiko na ganap na tayong lumalayo sa kanya. At para hindi na maapektuhan ang operasyon, marahil kailangan natin ng mas matatag na pamumuno sa ilang departamento, lalo na sa mga nauugnay sa customer relations. Napansin ko ang pagdami ng kanyang pagbanggit sa customer relations, ang departamento kung saan si Marco ang isa sa mga head. Nagiging malinaw na ang kanyang layunin. Hindi lang si Celeste ang target niya, kundi pati si Marco. Umalis ako sa meeting na puno ng pagdududa. Alam kong ambisyoso si Arthur, ngunit ang kanyang pagiging agresibo ay nagdudulot sa akin ng pagtataka. Ang kanyang mga salita ay masyadong pinupunto si Celeste at Marco. Parang mayroon siyang nakaplano. Habang pauwi ako, nakita ko sa social media ang mga posts tungkol kay Celeste. Ang kanyang mga lumang litrato, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, lahat ay ipinapakalat. May mga post na naglalabas ng mga personal na impormasyon tungkol sa kanya, kasama ang kanyang address sa Tondo. Ang mga komento ay puno ng poot at paghusga. Ang kapal ng mukha ng flight attendant na yan makikipagrelasyon sa anak ng may-ari. Deserve niya yan. Naalala ko ang matinding sakit sa mata ni Sofia nang mapahiya siya. Ngunit ang nakita ko ngayon ay mas malalim pa. Ito ay pangingilig sa pagpapahiya ng iba, isang bagay na kinasusuklaman ko. Nakarating ako sa bahay at nakita ko si Marco na nakatayo sa bintana, tinitigan ng dilim. Ang kanyang mukha ay malungkot at puno ng pag-aalala. Dad, nakakatanggap ako ng mga tawag, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Mga tawag mula sa mga taong nagsasabing, mag-ingat ako sa kung sino ang kasama ko. Mga mensahe na nagbabanta na lalo pang ipapahiya si Celeste kung hindi ako lalayo. Sino? Tanong ko. Hindi ko alam. Anonymous, sagot niya. Pero sigurado akong gawa ito ni Arthur. Bumuntong hininga ako. Si Arthur. Ang aking dating galit kay Celeste ay nagsisimulang humina, napapalitan ng pagdududa at pag-aalala. May isang bagay na mali. Mayroong mas malalim pa sa nangyayari. Hindi nagtagal, habang nag-aayos ako ng aking mesa, may dumating na envelope. Walang sender. Anonymous. Binuksan ko ito. Sa loob ay may ilang kopya ng mga email at text messages. Ang lahat ay pag-uusap ni Arthur Zamora sa isang reporter.
Pag-uusap na nagpapakita kung paano niya sinadya ang pagpapakalat ng impormasyon, ang pagpapalala ng insidente sa flight at ang pagmamaniobra upang saktan si Celeste at sulsulan ang aking galit kay Marco. Kasama rin doon ang ilang kopya ng mga bank transaction na nagpapakita ng mga bayad na ginawa ni Arthur sa reporter. Isang malaking plano. Hindi lamang ito tungkol sa isang pagkakamali ng isang flight attendant. Ito ay isang pakanang sadyang binuo para sirain ang isang tao at gamitin ang sitwasyon para sa kanyang pansariling ambisyon. Nanlamig ako. Ang aking galit kay Celeste ay biglang nawala, napalitan ng matinding galit kay Arthur. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang labag sa etika, kundi kriminal. Ang kanyang layunin ay hindi pagmamalasakit sa Maharlika, kundi ang pag-akyat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng paninira at panloloko. Hinawakan ko ang mga dokumento ng mahigpit. Kailangan kong kumilos, kailangan kong protektahan ang aking pamilya at kailangan kong ipagtanggol ang katotohanan. POV, Marco Soriano. Ang tanggapan ni Dad ay puno ng tensyon. Nakalatag sa kanyang mesa ang mga ebidensyang ipinadala ng anonymous sender, mga screenshot ng messages, bank transactions at email exchanges ni Arthur Zamora sa isang reporter. Bawat papel ay nagpapatunay ng kanyang panloloko at paninira. Ang aking galit kay Arthur ay umabot sa sukdulan. Hindi lang niya sinaktan si Celeste, kundi dinadamay niya pati ang pangalan ng aming pamilya at ang integridad ng Maharlika Airways. Dad, hindi natin ito pwedeng palagpasin, sabi ko. Ang aking kamao ay nakakuyom. Kailangan nating ipaalam sa lahat ang katotohanan. Tiningnan ako ni Dad. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng pagdududa. Alam ko, Marco, hindi ito ang Maharlika na pinaghirapan natin. Ang ginawa ni Arthur ay hindi lamang paninira sa isang empleyado, kundi isang pagtataksil sa tiwala ng kumpanya. Kinuha niya ang telepono. Patawag ako ng press conference ngayong hapon. Kailangan nating linisin ang gulo na ito. Sa sandaling iyon, hindi na lang si Celeste ang iniisip ko. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa integridad ng Maharlika at sa pagliligtas kay Celeste mula sa mga kasinungalingan ni Arthur. Ngunit paano ko siya mahahanap? POV, Celeste Reyes. Sa isang sulok ng lumang apartment ng aking tiya sa probinsya, nagtatago ako. Ang mga balita tungkol sa akin at kay Marco ay umabot na dito. Bawat balita ay parang suntok sa aking dibdib. Ang pagtataksil ni Marco, ang paninira ni Arthur, lahat ay nagdulot sa akin ng matinding kirot. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Natatakot ako. Ngunit sa gitna ng aking takot, may kumislap sa aking isip. Ang mga bata sa tulong puso, ang ngiti ni Aling Lita. Ang mga salita ni Miguel na hindi ka nag-iisa. Hindi ako pwedeng magtago habang ang katotohanan ay dinudurog. Kung totoo ang sinasabi ng mga balita na sinisiraan ako ni Arthur, hindi ko pwedeng hayaan ang aking sarili na maging biktima. Narinig ko sa radyo ang balita. Press conference ng Maharlika Airways ngayong 2:00 ng hapon kaugnay sa mga kontrobersya. Bigla akong napatayo. Alam kong kailangan kong pumunta. Kailangan kong harapin ang lahat. Hindi para sa Maharlika, hindi para kay Marco, kundi para sa sarili ko, para sa aking dignidad. Tia, pupunta po ako sa Manila, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Bakit, Celeste? Delikado doon, pag-aalala ng aking tiya. Kailangan ko po, tiya. Kailangan kong lumaban, sagot ko. POV, Marco Soriano. Ang press conference room sa Maharlika Tower ay siksikan, mga reporter, photographers at cameramen, lahat ay nakahanda. Si Dad ay kalmado, ngunit ramdam ko ang bigat sa kanyang balikat. Si Arthur Zamora ay nakaupo sa harap,
Sa tabi ng ilang miyembro ng board, ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng pagmamalaki. Nagsimula si Dad, "Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagtipon po tayo ngayon upang linawin ang mga isyu na bumabalot sa Maharlika Airways at sa aming pamilya." Kalmado niyang ipinaliwanag ang tungkol sa insidente sa flight, ang desisyon na isuspend si Celeste at pagkatapos ang bomba. Ngunit nais po naming ibunyag ang katotohanan na ang kasalukuyang skandal na bumabalot sa Maharlika at kay Miss Celeste Reyes ay bunga ng isang sadyang paninira at pagmamanipula. Nagulantang ang lahat, nagkaroon ng bulungan sa silid. Mayroon po kaming matibay na ebidensya na nagpapatunay na si Mr. Arthur Zamora, isa sa aming operations manager, ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon at ng paninira kay Miss Reyes. At maging sa aking anak na si Marco, patuloy ni Dad, ang kanyang boses ay mas matigas na. Tumayo si Arthur, ang kanyang mukha ay namutla. "Mr. Chairman, ang mga sinasabi niyo ay walang basehan. Isa itong paninira." "Walang basehan?" sabi ko, at nilatag ko ang mga kopya ng ebidensya sa podium. Narito po ang mga email at text messages ni Mr. Zamora sa isang reporter, kung saan siya ang nag-utos na ilabas ang mga blind item at personal na impormasyon tungkol kay Miss Reyes. Narito rin po ang mga bank transaction na nagpapatunay ng kanyang bayad sa reporter. Ang kanyang motibo ay ang sirain si Miss Reyes at ako upang makamit niya ang mas mataas na posisyon sa kumpanya. Nagkagulo ang mga reporter. Ang flash ng kamera ay sunod-sunod. Namutla si Arthur. Ang kanyang ngiti ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Hindi ko po ito ginawa," sigaw ni Arthur, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang katotohanan ay nasa mga kamay na ng batas, Mr. Zamora," mariing sabi ni Dad. "Ang Maharlika Airways ay hindi kumukonsinti ng anumang uri ng korupsyon o paninira." Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Nilingon ng lahat. Si Celeste Reyes. POV, Celeste Reyes. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang pinto. Nakita ko ang lahat ng mga mata na nakatuon sa akin. Ang mga kamera ay bumaling sa akin, si Marco, si Don Ricardo, at si Arthur, na ngayon ay namumutla at nakatingin sa akin ng may galit. Lumakad ako patungo sa harapan, ang aking dibdib ay puno ng kaba, ngunit ang aking kalooban ay matatag. Ito na ang huling paghaharap. "Magandang hapon po sa inyong lahat." Simula ko, ang aking boses ay malumanay ngunit naririnig. "Ako po si Celeste Reyes." Nagkaroon ng bulungan. Ang aking presensya ay nagdulot ng gulat sa lahat. "Alam ko po na marami kayong tanong tungkol sa akin. Marami po sa inyo ang naghuhusga sa akin. At tama po kayo. Nagkamali po ako," sabi ko. Tiningnan ko si Don Ricardo. Noong araw na iyon sa flight, nabulag po ako ng aking sariling galit at pagkadismaya sa aking nakaraang karanasan sa mga mayayaman. Sa sakit na dinulot ng mga taong pinaniniwalaan kong hindi ko kailanman maaabot. Dahil doon, hindi ko po nakita ang halaga ng paggalang at profesionalismo. Humihingi po ako ng paumanhin sa pamilya Soriano, lalo na po kay Sofia na nadamay sa aking pagkakamali. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit patuloy ako. Ngunit hindi po ako papayag na sirain ako ng mga kasinungalingan. Hindi po ako papayag na ang aking pagkakamali ay gamitin upang saktan ang iba. Tiningnan ko si Arthur. Si Mr. Arthur Zamora po ay sinadya ang lahat. Sinira niya ang aking pangalan at ang pangalan ng Maharlika upang maabot ang kanyang sariling ambisyon. Nagulantang ang mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay patuloy. Ang tunay na issue po dito ay hindi lamang tungkol sa isang pagkakamali ng isang flight attendant, patuloy ko.
Ito ay tungkol sa diskriminasyon, sa paghusga, sa kung paano nakikita ng lipunan ang mga taong tulad ko na galing sa mahirap, ang mga taong pinipilit lumaban para sa kanilang pangarap. Nakita ko ang mga mata ni Don Ricardo. Ang kanyang tingin ay hindi nagalit, kundi puno ng pag-unawa. Si Marco ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang Maharlika Airways ay nakatuon sa pagbibigay ng patas at walang diskriminasyong serbisyo sa lahat ng pasahero, anuman ang kanilang kalagayan, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mula ngayon, magsasagawa po kami ng malalalim na pagbabago sa aming mga pulisiya at training. At humihingi po kami ng paumanhin sa mga pasahero, at lalo na kay Miss Celeste Reyes sa mga nangyari. Pagkatapos noon, formal na inihayag ni Don Ricardo ang pagpapatalsik kay Arthur Zamora at ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong, ngunit ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Napanindigan ko ang aking sarili, naging boses ako ng katotohanan. Pagkatapos ng press conference, ang kaguluhan ay patuloy. Maraming reporter ang lumapit sa akin, ngunit hindi ko sila pinansin. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang lumabas. "Celeste!" Narinig ko ang tawag ni Marco. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Naging matapang ako sa harap ng lahat, ngunit ang sakit sa aking puso ay sariwa pa rin. Ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagtatago. "Celeste, sandali lang," sabi ni Marco. Lumapit siya sa akin, ngunit hindi ko siya tiningnan. Umalis ako, lumabas ako sa Maharlika Tower at nagpatuloy sa paglakad. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Ang lahat ay tapos na. Ang lahat ay nabunyag na, ngunit ang aking puso ay hindi pa rin buo. Hindi ko alam kung may pag-asa pa para sa amin. Ang bawat ingay ng typewriter, ang bawat pagkaluskos ng papel sa tanggapan ko ay hindi gaanong malakas kaysa sa bagong takbo ng aking isip. Ilang linggo na ang lumipas mula ng press conference. Ang Maharlika Airways ay unti-unting bumabangon mula sa eskandalo, ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa imahe, kundi sa pundasyon. Araw-araw, nagsasagawa kami ng mga bagong training sa mga empleyado tungkol sa diversity, inclusion at empatiya. Bawat patakaran ay sinusuri, bawat feedback ay pinakikinggan. Ito ang Maharlika na pinangarap ko. Ang Maharlika na nais kong ipamana sa aking mga anak. Isang kumpanya na hindi lamang nagbibigay serbisyo, kundi nagpapahalaga sa bawat tao, anuman ang kanilang kalagayan. Umupo ako sa aking swivel chair. Ang mga mata ko ay nakatitig sa lumang litrato sa aking mesa. Litrato ni Amelia, ang aking yumaong asawa. Ang kanyang ngiti ay payapa, puno ng pagmamahal. Matagal ko nang pinaniwalaan na ang aking puso ay sarado na para sa pag-ibig, na ang aking buhay ay nakatuon na lamang sa kumpanya at sa aking mga anak. Ngunit ang mga pangyayari kay Celeste at Marco ay nagbukas ng aking mga mata. Kahit paano, may bahagi rin sa akin ang nakaramdam ng pagkadismaya, hindi sa sitwasyon mismo, kundi sa aking sarili. Sa pagiging masyado kong nakatuon sa pagiging tama at makatarungan na hindi ko na naisip ang mas malalim na dahilan. Ang paghusga ko kay Celeste ay nagmula sa aking sariling sakit at takot na masira ang reputasyon na pinaghirapan ko. Ngunit ngayon, nakita ko ang kanyang katapangan, ang kanyang paglaban para sa katotohanan. "Sir, narito na po si Miss Reyes," sabi ng aking sekretary, si Miss Diaz. Tumango ako. "Papasukin mo." Pumasok si Celeste. Ang kanyang mukha ay payapa na ngayon, ngunit may bakas pa rin ng pagod. Ang kanyang mga mata ay matapang, hindi na tulad ng dati na puno ng takot.
Hindi siya nakasuot ng uniforme ng Maharlika, kundi isang simpleng dress. Naging mas maganda siya sa aking paningin, hindi dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa pagbabago sa kanyang loob. Magandang araw po, Don Ricardo, bati niya. Celeste, sagot ko, at itinuro ko ang silya sa harap ko. Salamat sa pagpunta mo. Umupo siya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Celeste, gusto ko munang humingi ng paumanhin. Simula ko, ang aking boses ay seryoso. Sa mga panahong hinusgahan kita, sa pagkabigla at galit na naramdaman ko nang dahil sa aking pagkadismaya, hindi ko naisip ang mas malalim na konteksto. Ang nakita ko lang ay ang pagkakamali. Hindi ko nakita ang sakit sa likod nito. At sa paglabas ng katotohanan kay Arthur, lalo akong nakaramdam ng pagkalungkot dahil hindi lamang ikaw ang nabiktima, kundi ang integridad ng Maharlika. Nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha. Siguro ay hindi niya inaasahan ang paghingi ko ng paumanhin. Ngunit higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ka, patuloy ko, sa iyong katapangan, sa iyong paglaban para sa katotohanan, sa pagiging boses mo para sa mga taong inaabuso at hinuhusgahan. Ibinigay mo sa Maharlika ang pinakamahalagang aral, ang tunay na halaga ng empatiya at paggalang. Inilapag ko ang isang folder sa harap niya. Celeste, nais kong bumalik ka sa Maharlika Airways. Nagulat siya. Po? Bumalik? Oo. Ngunit hindi lamang bilang isang flight attendant. Paliwanag ko. Nais kong maging bahagi ka ng aming bagong Diversity and Inclusion Program. Nais kong maging consultant ka, isang trainer. Isang boses na magtuturo sa aming mga empleyado tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa bawat pasahero, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang iyong karanasan ay mahalaga, ang iyong boses ay kailangan. Tiningnan niya ako ng matagal, ang kanyang mga mata ay nag-iisip, pagkatapos ay ngumiti siya. Don Ricardo, salamat po, malaking karangalan po ito. Ngunit may isa pa akong pakiusap, Celeste, sabi ko. Bigyan mo ng pagkakataon si Marco. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Don Ricardo, nagkamali po siya, pinaniwalaan ko po siya. Alam ko, at karapatan mong magalit, sabi ko. Ngunit ang pagkakamali niya ay hindi nagmula sa masamang intensyon, mula sa kanyang pagnanais na intindihin ka, mula sa kanyang pagmamahal. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata nang iwan mo siya. Alam kong mahal ka niya, Celeste, at alam kong handa siyang gawin ang lahat upang patunayan iyon. Hindi siya sumagot, ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng pag-uusap namin, tinawag ko si Marco sa aking opisina. Mukha siyang balisa. Dad, bungat niya. Marco, nakipag-usap ako kay Celeste, sabi ko. Inalok ko siya ng posisyon bilang consultant sa ating Diversity and Inclusion Program. Nagulat siya. Talaga po? Oo, sagot ko. At alam ko ang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi ko ito kailanman inisip na posible. Ngunit ngayon, nakita ko na ang pag-ibig ay hindi pinipili. At kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya, ipaglaban mo. Tiningnan ko siya ng direkta. Huwag kang sumuko, Marco. Kung ang isang tao ay mahalaga sa iyo, iparamdam mo ang kapatawaran ay nagsisimula sa pag-unawa. Nagulat si Marco sa aking mga salita. Niyakap niya ako. Salamat, Dad, maraming salamat. Naiwan ako sa opisina, tinitigan ang litrato ni Amelia. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang matinding bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, tama ka, ang pag-ibig ay laging nagtatagumpay. Ang pighati sa kanyang pagkawala ay hindi kailanman mawawala, ngunit ang kanyang alaala ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Lumabas ako sa opisina, ang gabi ay malamig, ngunit ang aking puso ay puno ng pag-asa.
Narinig ko ang aking cellphone na nagring. Si Marco, "Dad, nakita ko si Celeste." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Pupunta ako ngayon sa kanya." "Sige anak," sagot ko. "Ipaglaban mo ang pag-ibig mo." Pov, Celeste Reyes. Naglalakad ako sa parke, sariwa pa sa aking isip ang pag-uusap namin ni Don Ricardo, ang kanyang paghingi ng paumanhin, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang pagtanggap sa akin. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin, isang pakiramdam ng pagpapalaya. Ngunit ang tungkol kay Marco, ang sakit ng kanyang kasinungalingan ay sariwa pa rin. Paano ko siya mapagkakatiwalaan muli? Biglang may tumawag sa aking pangalan. "Celeste," nilingon ko. Si Marco. Humahangos siya, ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Celeste, hinahanap kita," sabi niya. Lumapit siya sa akin. "Marco," sabi ko, ang aking boses ay malamig. "Wala nang dapat nating pag-usapan." "Mayroon pa, Celeste," sabi niya, at hinawakan niya ang aking kamay. "Alam kong nasaktan kita, alam kong nagkamali ako, pero pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo, Celeste, at handa akong gawin ang lahat upang patunayan iyon." Tiningnan ko siya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Ang pagmamahal na matagal ko nang itinago ay nagsimulang sumibol muli. "Magsisimula ba tayo muli, Cel?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot ay naghalo sa aking isip, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. "Magsisimula ba tayo muli, Cel?" Ang mga salitang iyon ni Marco ay nanatili sa hangin kasama ang aking pag-aalinlangan. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil ay bumalik. Ngunit kasabay nito, ang alaala ng kanyang kabaitan, ang kanyang suporta sa tulong puso at ang kanyang pagtatanggol sa akin sa press conference. Uminit ang aking pisngi at isang butil ng luha ang dumaloy. "Marco," ang tanging nasabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay, mas mahigpit ngayon. "Alam kong mahirap, Celeste. Alam kong nasaktan kita, pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Handa akong patunayan ang sarili ko sa iyo. Handa akong gawin ang lahat upang muling makuha ang tiwala mo." Tiningnan ko ang mga mata niya. Nakita ko doon ang sinseridad, ang pagsisisi at ang tunay na pagmamahal. Ang mga pader na itinayo ko sa aking puso ay unti-unting gumuho. Wala nang dahilan para ipagkait ko ang aking sarili sa pag-asa. "Sige, Marco," sabi ko, ang aking boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng pag-asa. "Magsimula tayo muli." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na iyon, pakiramdam ko ay bumalik ang kapayapaan sa aking mundo. Lumipas ang mga buwan, si Arthur Zamora ay nahaharap sa mga kaso ng paninira at cyberbullying. Ang Maharlika Airways ay naging mas malakas, hindi lamang sa pinansyal kundi sa integridad. Bilang isang consultant para sa Diversity and Inclusion Program, naging boses ako para sa pagbabago. Bawat seminar, bawat training module ay isinasama ang aking karanasan. Ang bawat pasahero ay may kuwento. Ang bawat tao ay may dignidad. Paliwanag ko sa harap ng daan-daang empleyado ng Maharlika. Hindi lamang tayo nagbibigay ng serbisyo, kundi nagbibigay tayo ng paggalang. Ito ang diwa ng Maharlika Airways. Narinig ko ang palakpakan. Ramdam ko ang pagbabago sa kultura ng kumpanya.
Nakita ko ang pagtanggap at pag-unawa sa mga mata ng mga empleyado. Ito ang pangarap na hindi ko akalaing makakamit ko. Si Marco at ako ay dahan-dahang binuo muli ang aming relasyon. Hindi ito madali. May mga araw na bumabalik ang aking pagdududa, ang aking takot. Ngunit laging nandoon si Marco, handang makinig, handang magpaliwanag, handang magpakumbaba. Ipinakita niya sa akin na ang pagmamahal ay hindi lamang sa mga matamis na salita, kundi sa mga aksyon, sa pagtitiyaga at sa pag-unawa. Isang hapon, habang naglalakad kami sa baybayin, nag-uusap kami tungkol sa hinaharap. Ang simoy ng hangin ay banayad at ang araw ay papalubog na. "Celeste," sabi ni Marco, "masaya ako na nandito ka." "Ako din, Marco," sagot ko at hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko akalaing posible ito. "Ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan, Sel," sabi niya at ngumiti siya kahit gaano kahirap. Isang linggo, nagkaroon kami ng hapunan sa bahay ng mga Soriano. Ang kanilang malaking dining table ay puno ng masasarap na pagkain at tawanan. Si Don Ricardo ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay payapa at puno ng ngiti. Si Sofia, na ngayon ay mas malaki na, ay nakaupo sa tabi ko. "Ate Celeste, pwede mo ba akong turuan mag-drawing ng eroplano?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ngumiti ako. "Oo naman, Sofia. Sa susunod na linggo, ipapakita ko sa iyo." Nakita ko ang sulyap ni Don Ricardo sa akin. Isang sulyap na puno ng pagtanggap at pasasalamat. Si Marco ay nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa ilalim ng mesa. Sa gitna ng pamilyang ito na dating kaaway ko, ngayon ay naramdaman ko ang pagiging kabilang. POV, Celeste Reyes, internal monologue. Sino ang mag-aakala? Ang babaeng puno ng pait at galit na nag-aakalang ang lahat ng mayayaman ay masama, ay ngayon ay nakaupo sa gitna ng isang pamilyang Soriano. Ang paglalakbay ko ay puno ng mga liko at balakid, mula sa pagkadismaya, sa pagbagsak, sa paghahanap ng pag-asa sa tulong puso, sa pagtataksil at sa huling paghaharap. Ngunit sa bawat pagsubok, may natutunan ako. Natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi nasa kanyang bank account o sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang puso. Natutunan ko na ang kapatawaran ay isang regalo, hindi lamang sa iba kundi sa sarili. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay lumalampas sa lahat ng mga hadlang sa lipunan, sa nakaraan at sa sarili nating mga takot. Tiningnan ko si Marco at pagkatapos ay tumingin ako sa labas, sa dilim ng gabi na unti-unting nilalamon ng liwanag ng buwan. Hinawakan ko ang kamay ni Marco. Ang pag-ibig tulad ng isang eroplano ay lumilipad ng mas mataas kapag may tiwala at pag-unawa sa bawat isa. At sa Maharlika Airways, alam na ng lahat na ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang sariling pwesto sa lupa man o sa langit. At dito nagtatapos ang kwento ni na Celeste at Marco, isang paglalakbay ng pag-ibig na sinubok ng nakaraan at pinatibay ng pagpapatawad. Sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat pahina at bawat kabanata ng kwentong ito, mula sa kauna-unahang pasabog sa langit hanggang sa bagong simula, isang taos-pusong salamat po. Hindi naging madali ang paglikha ng mundong ito ni na Celeste at Marco. Sa bawat pagsubok na kanilang hinarap, naramdaman ko rin ang lungkot, galit at pag-asa. Tulad ng kanilang paglalakbay, ang pagsusulat nito ay isang emosyonal na biyahe, puno ng mga aral at mga sandali ng pagkatuto. Pinangarap ko na maipahatid ang lalim ng bawat damdamin, ang kirot ng pagkadismaya at ang init ng pagmamahalan sa bawat salita na inyong nabasa at narinig.
Naway ang kwento ni na Celeste at Marco ay maging paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa katatagan ng pagpapatuloy sa kabila ng mga pagkakamali. Na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas ng loob na maghilom at magsimulang muli. At nasa bawat pagbagsak, mayroong laging pag-asa para sa isang bagong simula, basta't maniniwala tayo sa kabutihan ng puso at sa kapangyarihan ng pag-unawa. Umaasa po ako na ang kuwentong ito ay nakatimo sa inyong mga puso at nag-iwan ng isang magandang alaala. Ikinagagalak po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Aling karakter po ang pinakanakaugnay ninyo? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga kaisipan. Pusong lihim.